Walang hiya. Pagkakita kay Gian, agad na yumakap. Sa tingin ko, hindi ka naman talaga tanga, napakatalino mo. Tignan mo kung bagay ka, amoy tinapay. Wala namang amoy. Paano mo naamoy? Dahil buong katawan mo. May amoy asim. Araw-araw kumakain ng tira-tira sa buffet. Akala mo hindi namin alam, walang inang anak. Huwag mong sabihin si tatay at nanay. Oh, may ganang sumagot ka pa. Kadiri, ilang beses na siyang nasusukan itong buwan. Tignan mo yung tiyan niya. Baka bantis. Bahala ka, labhan mo na agad ang kumot ko. Paano ba gamitin to? Shenyanan, saan ka pumunta sa oras ng trabaho? Maglinis ka na ng CR. Ah, Pregnancy test. Gian, baka naman siya. Ganito pala ang gusto mo, tahimik. May anak na pala. Impossible. Pero siya ang unang babae na nakalapit sa iyo. Nakadikit, baka dapat i-verify. Nababaliw na si Lola sa pag-asam ng apo. Hindi na kailangan. Hello, madam. Baka may magiging anak na si Gian. Ganun ba? Ipa-check up agad ang lahat ng empleyado ng hotel. Kung buntis o hindi, malalaman sa check-up. Opo, madam. Ayos. aray. Nasaan yung gamit? Mga manager, alam nyo ba, biglang nag-utos ang grupo na ginagawa ang medical check-up para sa lahat. Di ba nakapag-medical check-up na tayo para sa pagpasok ng trabaho? Bakit kailangan nating gawin ulit? Ay, may isang taong hindi pumasa. Sasabihin ko sa iyo, may ilang taong may nakukuha na sakit. Baka mahawaan pa nila ang mga empleyado ng hotel natin. Hindi pwede yon. Tama ka, may mga taong mukha namang inosente. Sa likod, di mo alam kung ilang nakatao ang nakasiping niya. Shenyanan, lumapit ka dito. Ilang lalaki na ba ang nakasiping mo? Natutulog. Isa. Shenyanan, sana naman wala kang makuhang maruming sakit sa resulta. Umalis ka na dito. Shenyanan. Xialiu. Bakit ka ang bagal gumalaw? MS Shen, may boyfriend ka na ba? Wala. Buntis ka na ng 3 buwan. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. At ang babi sa tiyan mo. Baby. Tingnan ninyo lahat, bantis si Shenyanan. Gabby, 3 buwan na. Kanino itong anak? Ibalik mo iyon sa akin. Shenyanan, tangang ka lang. May pumayag pa rin makasiping ka. Sa tingin ko ginagawa mo lang ito palihim. Hindi mo nga alam kung sino ang ama ng bata, di ba? Ibalik mo iyon sa akin. Shenyanan, ang bastos mo talaga. Sinira mo na lang ang reputasyon ng hotel natin. May mga taong araw-araw nagpapabobo at nagpapainosente. Pero sa likod mas bastos kaysa kahit sino. Ano bang ginagawa ninyo dito? Manager, bantis si Shenyanan. Bantes? Paano ka maglilinis ng hotel na may malaking tiyan? Tanggal ka na sa trabaho. Manager, hindi pwede yun. Umalis ka na kaagad. Manager. Umalis ka na, buntis na kung makaasta ka. Wala ka ng disenteng hitsura. Manager, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Kaya ko gawin lahat ng trabaho. Kahit anong trabaho kaya ko. Ayaw mo nga ba talaga lahat? Kaya ko po.
Sumama ka sa akin sa kwarto. Hindi pwede. Nakasiping ka na nga ng lalaki. Bakit ka pa nagpapainosente? Halika, pumunta tayo sa kwarto. Pagalingin mo ako na maayos. At ibabalik kita sa trabaho. Alam mo naman siguro kung paano gawin yon, di ba? Hindi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kuya, Boss yan. Anong ginagawa ninyo? Siya yon. Yung tangang yon ang nag-akit sa akin. hindi yon totoo. Kung hindi mo ako inakit, magkakagusto kaya ako. Sa iyong tanga? Boss yan, ilang taon na akong nagtatrabaho rito. Dapat alam nyo kung anong klaseng tao ako. Kuya, hindi ako yon. Kuya, hindi ako yon. Ay check nyo ang si... Boss yan, nagkamali ako. Patawarin nyo ako. Tinanggal ka na. Umalis ka. Kuya, pwede bang huwag niyo akong tanggalin? Pagkatapos ng trabaho, umuwi ka agad. Kung may mang-api sa'yo, tawagan mo ako. Kuya, ibig sabihin ba, pinapastay niyo ako? Hoy, Anan, umuwi ka bukas. Lulutuan kita ng masarap. tiyahin, hindi ka nagalit? Anak. Magadugo tayo, paano ako? Magagalit sa'yo ng matagal. Tiyahin, akala ko ayaw mo na sa akin. Sige na, umuwi ka ng maaga bukas. CJ, Mukhang siguradong kikita tayo. Ng 100,000 kay 5,000 bukas. Boss yan, maam, bontis yung binabay. Toto. Magiging lola na ako. Impossible yon. Nanay, noong bata ako, sabi ng doktor. Hindi ako pwedeng magbuntis. Paano kung pwed? Wala talaga. At wala akong gusto kundi siya. Nasaan? Doon ba? Saan nagpunta yung batang yon? Hanapin nyo. Tara, tingnan natin doon. Kuya, sasamahan kita pauwi. Noong 20 taon na ang nakalipas, dinala ka niya sa pulisya. Tapos umalis na siya. Wala siyang iniwan, hindi na natin siya mahahanap. Kung ganoon, hindi na ako mag-aasawa habang buhay. Ikaw. Anan, ang ganda mo sa bagong damit. Halika rito. Umupo ka na. Anan, hindi ba paborito mong kainin ang instant noodles? Binili ka talaga ni tita. Kain na. Ken. kain ka muna, tita. Kain ka na, Anan. Halika, kain na. Anak, Anan, nahanap na nakita ni tita ng magandang pamilya. Maari ka nang ikasal ngayon. Ang tangkad pangangatawan nitong ulol na to. Huwag kang mag-alala, bilugan ang puwitan, madaling manganak. Hindi ka magsisisi sa 10,000. Hindi ayoko ko siya. Tumahimik ka, hindi ka pwede pumili dito. Kailangan mo mapakasal kahit ayaw mo. Huwag kang mag-alala, mamahalin kita na mabuti. Ayoko. Dapat nga binayaran ka ni Ginoong Zheng ng 20,000 para sa iyong pagkabirhen. Ikaw naman, sinira mo na ang iyong kadalisayan. Isang gamit ng babae at tangang pa. Masaya ka na lang may kumuha sa'yo. Tioli. Sayo na itong ulol na pera.
10,000 walang kulang. Pupuntahan ko na siya ngayon sa silid ng kasal. Kuya Lee, pasok ka dito. Sandali. Tita, Itong jade na naiwan ng nanay mo, dapat may halaga ito, di ba? Pwede itong pambayad ng 10 taon mong pagkain. hindi yan ay kay nanay. Pinakain kita ng 10 taon, nakakuha lang ako ng isang lumang bahay. At 10,000 na dot, ang laking lugi ko. Umalis ka. Tita, Huwag ka nang magpumilit, ipagbubuntis mo ako ng isang matabang bata. baby. Chen Xiuli. Pinagsisihan mo ako. Buntis siya. Ikaw na hamak ka, buntis ka talaga. Isang gamit na babae. Manghingi ka pa ng 10,000 sa akin? Ibalik ang pera. Hindi ko na siya pakakasalan. Huwag naman. Madali. Matanda ka na, hindi ka na makapagbata. Ibibigay na lang sa'yo itong bata. Swerte ka na. Ang ganda, di ba? Madaling sabihin, hindi naman ako ang ama. Bakit ko papalakihin? Ganito na lang, babaan na namin ang dote. Babaan na talaga. 3,000, kung ayaw mo, hindi na ituloy. Sige, 3,000 na lang. Inay, tumakas yung buwisit na iyan, habulin natin. Tingnan natin kung saan ka tatakas. Hamak ka, wag kang tumakas. Kapag tumakas ka, papapatayin kita. Anan, makinig ka. Ipagpalaglag mo ang bata. Pakasalan mo si Tito Lee. Anuman ang gusto mo, bibilhin ko. Hindi pwede, kailangan kong protektahan ang baby. Sandali lang. Ang bata sa tiyan niya, ayaw ko talaga. Akala mo ba tanga ako? Kuya Lee, huwag kang magalit. Dadalhin na namin siya para magpalaglag. Nay, sayang lang ang pera. Pipitikin lang, mawawala na. Ngayon na, ipapalaglag ko siya. Kung talagang anak mo ang bata. Gusto mo bang maging lalaking walang pananagutan? Nay, sinabi ko na, imposibleng anak ko ang bata. Yanyi. Naghanap ako. Hanggang ngayon, wala pa ring boyfriend si Miss Shen. Kahit na wala siyang naging boyfriend, ano naman? Nay, gusto mo bang pakasalan ko ang isang babae? Na nagbenta ng katawan para sa pera. Nagbenta ng katawan para sa pera. Kung sino man ang mang-api sa'yo, tawagan mo ako. Ano ba ang sinasabi mo? Ang babaeng iyon, hindi ba't ikaw ang nag-ayos? Kailan ako nag-ayos ng babae para sa'yo? Nagkakamali ba ako sa kanya? Bakit siya tatawag sa akin? Si Miss Shen ang tumatawag. Ano pang hinihintay mo? Sagutin mo na. Tiyak na may kailangan sa'yo ang dalagita. Kuya, hindi mo na ba ililigtas ang anak natin? Sagutin mo na, nakakainis na. Hello, Kuya, tulungan mo ako. nasan ka, dalaga? Nasa? May nangyari sa dalagita. Ay naku, isa lang siyang tagalinis. Anong panganib ang meron siya? Luyan, kahit hindi mo man ang bata. Kailangan pa ring tumulong, buhay pa rin yan. Imbestigahan mo. Saan ba talaga naroroon si Shenyanan? Aking kaibig-ibig, tumatawag pa sa iba? Kuya, hindi kaya yan ang masamang kaibigan mo sa labas? Kuya, hindi siya masamang tao. Kaibig-ibig, hindi ka makakatakas ngayon. Yanyi, nahanap na. Nasa 36 Lin family bag. Bilisan mo. Baby. Hinayaan mo pang humingi ng tulong. Sige, sasabihin ko sa'yo. Kahit sino pang dumating, walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Nanay, Tito Lee. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Hawakan siya.
Huwag saktan ang baby ni Anan. Anan, huwag kang matakot. Parin ito sa ikabubuti mo. Kuya, sasaklolo ka ba sa akin? Tumigil kayo. Naghahanap kayo ng kamatayan. Paumanhin, sabi ng doktor, kailangang protektahan ang baby. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita at ang baby. Buntis siya. Paano ninyo ito ginagawa sa isang buntis? Mga tao pa ba kayo? Kasalanan niya ito. Bakit pa siya nagbuntis sa anak na masamang tao? Sugurin siya. Yanyi, kahit na ikaw ang pinakamayaman sa Shengjing City, kailangan mo ring maging makatuwiran matapos mamatay ang mga magulang niya. Kami na ang kanyang tagapag-alaga. Kung ano ang sabihin namin, yon ang dapat niyang gawin. Binayaan ko siya. Kanya na siya. Hindi pwedeng masayang ang 30,000 pesos. 30,000. 30,000 lang para bumili ng tao. Naghihirap ka na ba? Ganitong uri ng babae, isang pukpok na mahilig sa lalaki, at isa pang tanga. Mabuti na lang may nag-alok ng 30,000. Ama, Suntukin niyo siya. sugurin siya. Mali na ako. Huwag ninyo akong saktan. Doktor, kamusta na siya? Huwag kang mag-alala, Yanyi, si Miss Shen at ang babi ay nasa mabuting kalagayan. Pero si Miss Shen ay nagkaroon ng pinsala sa utak noon. Halos katumbas ng 6 taong gulang na bata ang kanyang pag-isip. Kailangan siyang alagaan ng mabuti sa hinaharap. Sige, naiintindihan ko na. Saan ka pupunta? Uwi na ako. Sino ang nag-utos sa iyong umuwi? Umupo ka. Hindi pwedeng umuwi, mahal ang ospital. Huwag kang mag-alala, binayaran ko na ang lahat ng gastos. Sige, suntukin mo na ako, kuya. Bakit ko sasaktan? Sabi ni tita, si Anan ay puro gastos, dapat saktan kapag gumastos. Huwag kang mag-alala, wala nang mananakit sa iyo sa hinaharap. Magpahinga ka ng mabuti. Kuya, ang bait-bait mo sa akin. Masakit, kuya. Ito ay espesyal na pinaghanda ni Lola. Gamit ang 18 uri na mamahaling halamang gamot, isang napakasustansyang sabaw. Halika, inumin mo ito. Gago. Dapat mong maging masaya na nakilala mo si Anan. Dahil ikaw ay Bao, kailangan mong maging mabuti sa kanya. CJ. Halika, pumirma ka rito. Hindi maintindihan ni Anan. Ako ang ama ng iyong anak, kaya responsibilidad kong alagaan kayo. Pero may gusto na akong tao. Kaya maaari tayong mapakasal sa kasalukuyan. Kapag ipinanganak na ang iyong anak at gumaling ka na, tapos na tayo. Hindi maintindihan ni Anan. Basta alalahanin mo, ipagtatanggol kita. Esan. Ang bait ni kuya. Gago. Ang cute-cute ni Anan. Sinasamantala mo ang kanyang kalokohan. Kapag gumaling na si Anan, mawawala sa iyo ang asawa't anak. Huwag kang magsisi. Ipasa sa abogado. Opo, Huwag mo nang pansinin yang gago na yan. Halika,
uwi na tayo. Nanay, Mabait ang bait ni Anan. Maligayang pag-uwi, Binibini. Anan, huwag kang matakot. May handa ang nanay para sa'yo. Ito ang aking regalo. Alahas ito, ginto, titulo ng lupa. At ang paglipat ng pagmamay-ari ng lugroup, nagkakahalaga ng 10 bilyon. Anan, ano pa ang gusto mo? ayaw ko. Samahan ang Binibini sa kanyang kuwarto. Binibini, sumunod po kayo sa akin. Kuya, Bakit ka nandito? sabi ni nanay, dapat magkatulog ang mag-asawa. Nasaan ang damit mo? Sabi ni nanay, huwag magdamit. Nababaliw na talaga ang nanay ko. Magsuot ka ng damit. Kuya, ako. Ano pa ang gusto mo? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Makinig ka, hindi kita gusto. Kasal lang ito sa kasalukuyan. Huwag kang magmalabis. Gutom na ako. Wala ring saysay na sabihin sa'yo. Tao, Ginoong yan. maghanda ng merienda para sa Binibini. Opo, At saka, ayusin ang kwarto sa tabi ayon sa gusto niya. opo, Yanyi. Simula ngayon, magkahiwalay tayo ng tulugan. Ikaw ang bahala sa kanya. Huwag mo akong suruhin. Opo. Huwag nang tumingin. Ganoon talaga ang ugali ni Yanyi. Sa mahabang panahon, hindi pa ako nakakita ng babaeng nakalapit sa kanya ng kalahating metro. Ikaw, isang tanga. Siguradong hindi kanya gusto. Ah. Kuya. Ayaw kay Anan. Anan, hindi ka pa kumakain ng almusal. Saan ka pupunta? Pupunta si Anan sa trabaho, magtrabaho para kumita ng pera. Mabait si Anan sa hinaharap. Alagaan ka ng pamilya Lu. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Hindi pwede, sabi ng tiyahin, magastos ako alagaan. Huwag kang mag-alala. Maraming pera ang pamilya Lu. Anong trabaho ang gusto mo? Ayusin ko para sa iyo. Tagalinis. Ito. Ang cute-cute ni Anan. Dumaan ka ng madalas sa harap ni Luyan, yung kahoy na yun. Baka magustuhan ka niya. Utusan ang manager ng Imperial. Magbigay ng madaling trabaho para sa asawa ng binata ng pamilya Lu. Sahod 1 buwan, 1 milyon. Opo, matandang ginang. Anan. Araw-araw, papahatid kita sa trabaho. Kapag pagod ka na, sabihin mo lang agad sa akin. Esaf, CJ. Sech, ang meeting ngayong araw ay tapos na. Dismiss. Kaya natin to ngayong araw. Kaya natin. Magtrabaho, kumita ng pera, alagaan si baby. Nagsisimula na naman magtanga, tong tangang to. Shenyanan, ang galing mo pala. Kakakalabas mo lang sa hotel, bumalik ka agad. Sakto, bagong palit lang ang manager natin, hindi kaya. Nakasampa ka na sa kama ng manager. Wala po, sa kama lang po ni kuya ako nakasampa. Sino yung kuya? Luyan. Hindi pwedeng mangyari yun. Noong nakaraan, pinagtanggol ni Yani tong tangang to. Baka kilala nga talaga niya si Yani. Kahit nakasampa ka sa kama ni Luyan, ano naman? Ngayon, nandito ka pa rin sa hotel namin bilang tagalinis. Araw-araw nagkapanggap na tanga, para lang makahikayat ng lalaki. No, narinig ko pa, dinali siya ng tiyahin niya sa halagang 30,000 para pakasalsa. Isang matandang lalaki, Kadiri, yung sanggol sa tiyan niya. Siguradong hindi kaya ni, kaya hindi kinikilala ng pamilya Lu, di ba? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang kapal ng mukha mo. Nagpakita ka pa rin sa Emperor Hotel ng Pamilya Lu. Tingin ko, gusto mo pa ring manghuli ng mayamang lalaki. Amoy puta ka talaga.
Anong ginagawa ninyo dito? Kailangan nang pumasok sa trabaho ang binibini. Lumabas na kayo't salubungin siya. Ako ang binibini. Nangangarap ka lang, gigisingin kita. Ako talaga. Kung ikaw ang binibini, ako naman ang ina ng may-ari. Itapon niyo siya bago makita ni Gian at ang binibini. Ang gulo nito. Sige na, alis na. Umalis ka. Gian, ayusin ko po ito agad. Umalis ka na. Kumusta ka? Saan masakit? Okay lang ako. Ayaw mong sabihin, sige. Dadalhin kita sa doktor mamaya. Gian, hindi po totoo ang lahat. Naglalaro lang po kami. Lumuhod ka. Gian. Ayon sa investigasyon, noong nagtatrabaho si GNG, Shen sa Emperor Hotel, palagi siyang inaapi at pinag-initan ng mga kasamahan. Ginagawa niya ang pinakamadumi at pinakamabigat na trabaho. Pakiusapan ng mga hayop na ito na mag-impake at umalis. Sage. Teka, sampalin niyo sila pabalik. Opo, sampalin niyo. Inaapi ka na, hindi ka pa lumalaban. Okay lang. Ito ang mana naming singsing ng pamilya Lu. Suotin mo ito sa susunod kung sino man ang mang-api sa'yo. Ipakita mo lang ito sa kanya. Opo, salamat kuya. Ginagawa ko ito para sa anak natin. Opo, inaantok na ako. Ano nung pinagtatawa mo? Gian, hindi ko pa po kayo nakita. Na ganito kaamo. Ang cute po ng binibini. Hindi po ba kayo nagkakagusto? Kung gusto mong mamatay, tumalon ka sa sasakyan. Pasensya na po, Gian. Kapag tinitignan ko siya, naaalala ko si Lina noon. Hindi impossible. Paano ko naiisip to? Kausapin ang pinakamahusay na obstetrician sa buong Shenzhen. Para magpatingin si Shen Yanan. Opo, Gian. Umalis na tayo. Gian, hindi nasaktan ang ginang at maayos din po ang kalagayan ng sanggol. Pero dahil sa matagal na kakulangan sa nutrisyon, ang pagbubuntis ay magdudulot ng malaking pasanin kay binibini. Pero huwag kayong mag-alala, ito ang inihanda ko para kay binibini. Isang meal plan na puno ng sustansya. Bukod pa rito, kailangan ng araw-araw na buong katawang masahe. Lalaki ka, magmamasahe kay Anan. Hindi ba medyo hindi bagay? Kung matutunan ni Yanyi, mas mabuti kung siya mismo ang magmamasahe kay binibini. Ay, ang liit-liit na dalagita. Hahawakan-hawakan ng ibang lalaki. Hindi maganda yon. Paano ang masahe? Turuan mo ako. Yanyi, ang kailangan mo lang gamitin ay itong ointment. At araw-araw na magmasahe kay binibini. Tandaan mo, Yanyi, dapat lalo mong masahihin ang dibdib. Para hindi mabarahan ang mga pressure point at sumakit. Alam ko. Hindi na kita istorbo, magmasahe na kayong mag-asawa ng dahan-dahan. Ang hirap-hirap. Kuya, galit.
Pasensya na, Anan, mahirap. Humiga ka ng maayos. Oh, Huwag kang gagalaw-galaw. May isa pang parte na hindi pa namamasahe. Tandaan mo, Yanye, dapat lalo mong masahihin ang dibdib. Para hindi mabarahan ang mga pressure point at sumakit. Huwag kang mag-alala, matatapos na ito. ang init-init. Kuya, pawisan ka na, magsabay na tayong maligo. Anong gusto mong gawin? Maligo. Naalala mo pa ba? Kung ano ang ginawa natin noong nakaraan? Ganito ba? Hindi pwede, masakit. Makinig ka, ngayon hindi masakit. Kuya, Magpahinga ka muna. Kung may kailangan ka, tawagin mo ako sa kabilang kwarto. Lola, tapos na ang chicken soup. Anan, ito ang chicken soup na pinapaluto ni Mama para sa'yo. Para lumakas ka. salamat, Mama. 3 buwan ng buntis ang manugang ko ngayon. Delikadong panahon ito, anak. Kailangan mong magpigil, baka masaktan. Ang manugang ko at ang apo ko. Ma, wala kaming ginagawa. Nakapagmasahe na nga, wala ka pang ginagawa, anak. May problema ka ba sa bato? Mabuti naman ako. Sandali. Samahan mo si Anan mamayang hapon sa mall. Bumili ng mga kailangan ng buntis. Ma, wala ka namang gagawin mamayang hapon, di ba? Ayaw ko. Trabaho mo yan bilang asawa. Sige na. Bini-bini. Ako na. Maganda ang panlasa ninyo. Ito ang limited edition sa aming tindahan. Utulungan ko kayong magpalit. Ako. Subukan muna ninyo.
Siguradong gaganda kayo. Hoy, Gusto ko. Ang bestidang ito ay 18,000. Paano po kayo magbabayad? Pera. Nagbibiro po ba kayo? Kulang ba? Nagloloko ka ba o may sira ka sa ulo? Kung wala kang pambayad, umalis ka. Hubarin mo yan. Anong hinihintay mo? Hubarin mo na. Huwag. Sa fitting room ka maghubad. Dito ka magpalit. Sinong nag-utos sa'yo na magkunwaring tanga para magnakaw dito? Huwag mo akong hilahin. CJ. Kunin mo ang manager ng mall. Sa fitting room ka maghubad. Tutulungan kita. Huwag mo akong hilahin. Hubarin ko. Ang dami mong sinasabi. Hubarin mo na. Shenyanan. Magbihis ka. Bestida lang yan, ganyan ba ang trato ninyo sa mga customer? Customer. Dapat normal na customer. Tangang tulad niya. Customer ba yan? Ikaw, hindi kaya. Ang tagapag-alaga nitong tanga. Nananapak pa kayo. Mall ito ng Pamilya Lu. Huwag kayong umalis. Alam mo palang sa pamilya Lu ito. Sino ang nag-away sa mall ng Pamilya Lu? Manager, sila po yun. Wala kayong takot sa buhay. Sino ito? Bulag ka. Asawa ng Pamilya Lu ang sinisigawan mo. Gusto mo bang mamatay? Paano? Paano nangyari yon? Gago. Suot niya ang mana ng singsing ng Pamilya Lu. Pahina isa ng employee training manual. Bulag ka ba? Umalis ka. Yanyi. Puntahan mo ang lahat ng damit sa tindahan ito, ayon sa kanyang sukat. Isang piraso bawat uri. Sage. Ang dami naman. Tanggapin mo na yan, binili ko para sa'yo. Salamat, kuya. Ilang damit lang yan, ang dali mong kaligayahin. Ikaw lang, kuya, at si nanay ang mabait sa akin. Gustong gusto mo ang wedding gown. Ang ganda. Alagaan mo ng mabuti ang tiyan mo kapag ipinanganak na ang bata. Magpapagawa ako ng kasal para sa'yo. CJ, Kunin mo na ang mga damit. Naku, aking munting hari, saan ka pupunta? Madam, anong kailangan ninyo? Ako na ang kukuha. Araw-araw, gulo ng gulo. Madam, magsuot kayo ng non-slip sinelas, baka kayo magkasipon. Isuot mo itong jacket. ayoko. Malapit ng mga anak ang binibini, normal lang nakabahan ang matandang ginang. Kumusta ang ipinagawa ko sa'yo? Yanye, nailabas na ang balita ayon sa utos ninyo. Bukas ng gabi sa MPO Hotel, magkakaroon ng welcome party para magbigay pugay sa pagdating ng 2 bata. Kumusta ang ipinapareserba ko? Yani, ito ang ipinagawa ninyo sa International Master. Espesyal na ipinasadya ang diamond ring. Gagawin kitang pinakamasayang babae. Bukas, ipapaalam ko sa lahat na siya ang Madam Lu.
dahan-dahan. Anan, nagugutom ka na siguro. Mabait ka, pasok ka muna at kumain ka. Papasok din si Mama mamaya. CJ, Mag-ingat kayong lahat, ito ang mga mahalagang kayamanan mula sa buong mundo na binili ni Yanye para sa madam. Ahit isa lang dito, napakamahal na. Ang swerte ng babaeng to, nakabuntis pa siya kay Boss Yan. Kung may pagkakataon lang na maakit ang pansin ni Yanye. Ako, ang prinsesa ng Pamilya Liu. Mas maganda ako sa kanya ng malayo. Bakit mo ako pinipigilan? Umalis ka. Ang party ng Pamilya Lu. Hindi basta-basta pwedeng pumasok ang kahit sino. Kung hindi ka alis, tatawagin ko ang security. Ako ang tiyahin ni Shanyanan. Sabihin mo sa kanya, gusto mo ang mga labi ng nanay niya. Magdala ka ng 1,000,000 para palitan. Linan, itong jade pendant. Iyon mismo ang hinahanap niyan sa balita. Kukunin ko itong jade pendant. 3,000,000. Linan. Talagang mayaman at tanga. Ang basurang jade na yon, 1,000 lang ang halaga. Ito ba hindi yung hinahanap niyan? Jade pendant. Kapag nakuha ko ito, magiging tagapagligtas ako niyan. Sino kaya talaga si Emares Lu? Saan galing tong buntis na to? Ang dumi ng suot, nakapasok pa sa party. hindi gusto ni Anan si Bunny. Baliw pala. Nasaan ang security? Palayasin niyo siya. Sino ang guardian mo? Sino? Ng pamilyang Lu. May mahirap na kamag-anak ba ang pamilyang Lu? Di ko kilala. Siguro nang hihingi lang ng pagkain. Nagsisinungaling pa. Nagkapanggap lang yan. Di maasahan ang asawa mo. Pinapanggap ka pang baliw. Para makikain dito. Naghahanap ng gulo. Hindi nagpapanggap si Anan. Tingnan nyo ang kamay niya. Yan ba yung heirloom ring ng pamilyang Lu? Baka siya nga si Emares Lu. Di ko alam. Ikaw pala si Emares Lu. Halika, Maam, gusto nyo ba ng cake? Ano pa gusto nyo, Maam? Sabihin nyo lang po. Sobra na, sobra na. Baliw lang yan. Huwag kayong maloko. Isipin nyo, sino ba siyan? Paano siya magkakagusto sa isang baliw? Niloloko lang kayo niyan. Puro kasinungalingan yan. Huwag kayong maniwala. Pero, yung singsing, talagang kayan yun. Ninakaw niya yan. Tama ka. Ninakaw niya yan sigurado. Hindi ko ninakaw. Binigay sa akin ni Kuya. Sino si Kuya? Lu yan. Ang singsing na yan, simbolo yan ng tagapagmana ng pamilyang Lu. Simula bata pa siyan, di yan nawala sa kanya. Nagsisinungaling ng walang plano. Nang hihingi ng pagkain, nagnanakaw pa. Buntis pa naman, di man lang iniisip. Ang kapalaran ng anak niya. Ibigay mo ang singsing. Hindi pwede. Binigay sa akin ni Kuya to. Ibalik mo sa akin. Hindi. Ayaw ng mabuti,
gusto na masama. Umalis ka dito. Nakita ko ang singsing ni Yanyi at saka yung jet pendant. Ang posisyon bilang asawa ng pamilya Lu, akin talaga. Ang sing-sing akin. Ang kapal ng mukha, magnanaka at maloloko. Sasabihin ko sa'yo, ang magiging anak mo, siguradong masama rin. Ikaw. Titingnan ko kung ano pang itinatago mo. Huhubaran kita. Tigilan mo. Yanyi. Kumusta ka? May masakit ba? Ang sing-sing kinuha niya. Okay lang, Anan, okay lang. Okay lang si Anan. Makinig kayong lahat, siya ang asawa ko. Kung sino man ang mang-api sa kanya, kalaban niya ang buong pamilya Lu. Keming, Yanyi, tingnan ng sisi, sino pa ang nang-api sa asawa ko? Sino pa? opo. Ulitin mo ang sinabi mo. Ako, Yanyi, pasensya na. Akala ko magnanakaw siya. Bigay mo. Palayasin siya. Huwag, bitawan ako, ako si Linan. Teka, ikaw si Linan. Ako, 20 taon na ang nakalipas, iniligtas kita. Ako ang nagligtas sa'yo, suot ko pa ang jet pendant. Bitawan siya. Ito ang jet pendant. Ako ang tunay na nagligtas sa'yo. Kuya, ito, akin ito. Anan, tigilan mo, tigilan mo. Saan tumakbo ang batang yun? Hanapin agad. Kung makatakas siya, patay tayo, alis. Tingnan natin doon. Halika, ihatid kita. Yan, Getch, hindi ko alam na hinahanap mo ako. Ang tagal kitang hinintay. Ikaw, talagang ikaw si Linan. Ako. Ako yan, Getch. Nitong 20 taon, naghiwalay ang magulang ko, kaya pinalitan ko ang pangalan. Pero miss na miss kita. Siya pala ito, hindi ko inasahan. Ang hinahanap ng pamilya Liu sa matagal na panahon ay anak na babae pala ng pamilya Liu. Tamang-tama lang silang dalawa, magkapantay sa estado. Ako din pipiliin ko ang anak ng pamilya Liu. Sino ba ang pipiliin itong tangang ito? Baka pati ang magiging anak nila, hindi rin normal. Tama ka. Hindi na ako gusto ng kuya. Masama ka. Manugang, tignan mo, anong regalong inihanda ko para sa iyo. Siguradong magugustuhan mo ito. Bastardong bata. Sa harap ng maraming tao, bakit ka nakikigulo at nakayakap sa ibang babae? Nasaan ang aking manugang? Anan, Tignan mo ang kabastusan mong ginawa. Pinaalis mo ang aking manugang sa galit. Patawad po, ginang, lahat po ito ay kasalanan ko. Saan nanggaling itong manyakis na babae? Ginugulo mo ang aking anak, at sinisira mo ang relasyon ng aking manugang. Ang lakas ng loob mo talaga. inay. Siya yung taong nagligtas sa akin 20 taon na ang nakalilipas. Siya yung Linan na nabanggit ko na sa'yo. Ikaw, bastardong bata.
Wala akong pakialam sa linanman o liwan. Ang gusto ko ay ang aking manugang na si Shanyanan. Lahat ng ibang babae, hindi ko tinatanggap. Kuya yan. Kailangan mo ba talaga itong tangang iyon? Inanak mo ako sa loob ng 20 taon. Ngayon sa wakas ay nakita na tayo. Pwede mo ba akong samahan? Sino nagturo sa iyo na tawagin siyang tangang lagi? Angang nga siya, hinanap kita ng 20 taon. Hindi ka ba pwedeng makasama na lang ako? Bitawan mo ako. 20 taon na tayong hindi nakita. Hindi na kita makilala ngayon. Bakit? Talaga bang hindi ako makakatalo sa datangang iyon? ₱500,000. Gusto kong patayin si Shanyanan. Hindi na ako gusto ng tiya. Hindi na rin ako gusto ng kuya. Wala na akong tahanan. Hindi. Are. Masakit, masakit. Ikaw, masama ka. Inay, ibalik mo sa akin ang jade pendant. Ibalik mo. Gusto mo ba itong jade na ito? Ibalik mo sa akin. Panaginip lang yan. Kapag nasa akin itong jade pendant, si Master Lu, lahat ng pag-aari ng pamilya Lu ay magiging akin na. Ngayon ako na ang tunay na tagapagligtas ni Luyan. Tungkol sa'yo, kapag nawala ka na lang, saka ako makakapanatag. Upang maupo ng matiwasay bilang misis ng pamilya Lu. Sa tulong ng jade pendant na ito, kahit mamatay ka, hindi ako pagagalitan ni Luyan. Akala mo ba talagang gusto ka niya? Kung gayon, bakit hindi siya sumusugod para iligtas ka? Kayong mga ito. Alisin ninyo ang sanggol sa tiyan niya. Nauwi na ba ang binibini? Kung may mangyari man sa manugang ko o sa apo ko, alam mo ang gagawin ko sa'yo. Saan kaya siya pupunta kung hindi uwi? Nga pala, ginoong yan, may tracker ang singsing ng pamilya Lu. Tama, tracker. Hanapin niyo agad. Opo. Baby. Wag saktan ang baby ni Anan. Ikaw pa, makikipagnegosasyon sa akin. Umalis ka dyan. Simulan na ninyo. Binibining Liu. 9 na buwan na siyang buntis, hindi na pwedeng magpa-aborsyon. Kung gayon, patayin ninyo silang dalawa at itapon sa ilang. Hindi ba magkakasala tayo ng pumatay? Akala mo ba binayaran ko kayo na malaki para walang gawin? Gawin ninyo, bilisan ninyo. Sisihin mo na lang ang kapalaan mo. Santo! Huwag kang lalaban. Mas mababawasan ang sakit. Are. Huwag saktan ang baby ni Anan. Nababaliw na ang babaeng ito. Bitawan mo siya. Nanay, tatay.
Wala na, may namatay na. Ano naman? Itapon ninyo siya sa ilang. Sino ang makakaalam na tayo ang may gawa? Kapag nakuha ko ito, ako na ang magiging misis ng pamilya Lu. Ginoong Yan. Ginoong Yan, naroon po ang misis sa loob. May darating. Dalhin ninyo agad si Shanyanan sa loob. Bilisan ninyo. Leon, ikaw pala. Kuya Yan, pakinggan mo muna ako. Anan. Shanyanan. Yung tanga. Bakit nasa iyo ang singsing ko? Nasaan siya? Binigay niya sa akin, sabi niya alis na siya. Kuya Yan, papatayin mo ba ako? Kusa niyang ibinigay sa akin. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Isang salita man, hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin, 20 taon na ang nakalipas. Patay na patay ka na ngayon. Mabuti pang ipanalangin mong walang mangyari sa kanya, Kining. Boss Yan. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Kailangan mo hanapin siya. Ang kilala niya ni Shanyanan. Opo. Kung mamamatay ka na lang. Huwag mo akong hanapin, ha? Hindi ako pwedeng mamatay. Para sa anak, kailangan kong mabuhay. Hoy, Xiaozhang. Itapon mo na lahat ng stocks ng Zhongqian Pharmaceutical. Pero Boss Shen, ang Zhongchen Pharmaceutical ay kasalukuyang sobrang taas ng presyo. Kung itatapon ngayon, Diskarte lang ng manipulator yan. Sa loob ng 3 araw, siguradong babagsak. Bilisan mo. opo. Essay mahina lang. Nagukode ako. Milyon-milyon ang kinikita ako kada minuto. Mas malaki yon kaysa sa kodigo mong yan. Ano ba alam mo? Makitid ang isip. Nanay, sino sa amin ang mas magaling? Magaling kayong dalawa. Mga mahal kong anak. Huwag kayong mag-away. Nanay, nandito rin ba sa Shengjing si Papa? Wala kayong tatay. May gagawin pa ako. Maghintay kayo sa kotse sandali. Seth, Nanay, bakit mo kinainis si Papa? Ikaw. Essay, kung ayaw sabihin ni Nanay, hahanapin ko na lang. Siya pala si Papa. Masama siguro si Papa kaya ayaw sa kanya ni Nanay. Tutulungan ko si Nanay maghiganti. Ako rin. Ay, ano to? Nanay, tingnan mo.
Boss, sino ang hinahanap mo? Limang taon na tayong hindi nagkita, tita. Nakalimutan mo na agad ako. Shenyanan. Ikaw, buhay ka pa. Mukhang inaasahan ninyong mamatay ako. Pasensya na. Nabigo ko kayo. Nagsalita ka. Hindi ka nabaliw. Salamat sa inyo, bumalik na ang alaala ko. Sa loob ng 10 taong ito, naaalala ko ng malinaw ang lahat ng ginawa ninyo sa akin. Huwag kang magsinungaling. Ako ang nagpalaki sa'yo ng 10 taon. Sa halip na magpasalamat, ikaw pa ang nambabatikos. Hindi ako nandito para makipag-away. Ito ay kasunduan sa paglilipat ng bahay. Pirmahan mo na yan agad. Panaginip mo yan. Ang tagal kitang pinalaki. Wala namang masama kung kunin ko ang sirasirang bahay nyo. Walang hiya. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Paano mo kinausap ang nanay ko? Wala ka bang konsensya? Walang konsensyang hayop, kung hindi dahil sa nanay ko, patay ka na. Nang ampunin ninyo ako, kinain ninyo ang mana ng mga magulang ko. Kabuang 3.15 milyon. Nalaman ko na ang lahat. Ang laking pera, sobra-sobra para sa 10 taon kong pangangailangan, itong utang na to. Hindi pa natin pinag-usapan. 5 taon tayong hindi nakita, ang daldal mo na ngayon. Kung kaya mo, kunin mo. Huwag kang umasa na ibabalik ko kahit piso. Pasok kayo. Mga ginoo. Ako ang abogado ni MS Shen. Ang kasunduang paglipat ng bahay na ito ay pinirmahan ni MS Shen noon sa ilalim ng mapanlinlang na pangako ng insurance. Walang bisa sa batas. May iba pa bang tanong? Kung ayaw ninyong pumirma, sa korte na lang tayo magkita. Ikaw, babae ka. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Akala mo ba ako pa rin yung? Siya yan ang pinapalo at inaabuso mo noon. Shen Yan An, walang utang na loob. Tumahimik ka. Ganyan ako dahil sa inyo at sa nanay mo. Bugbugin hanggang sa pumirma sila. Aray, huwag na. Pipirma na ako, huwag na. Tatlong araw ang ibinibigay ko para umalis kayo sa bahay ko. Salamat. Boss Yan, may problema. Nahack ang mga komputer ng kumpanya. Dalhin mo ako. Sana hindi kayo magalit pag nakita ninyo. Naku, ang tapang naman ng hacker na to. Nakakatawa naman ang laawan ni Boss Yan. Tingnan mo. Boss Yan. Mga walang kwenta ba ang IT department? Sabi nila, napakalakas ng ginamit na paraan ng pag-hack. Hindi man lang nag-react ang firewall natin. Sabihin mo sa kanila kung hindi nila maayos bago matapos ang araw. Mag-encrypt na silang lahat. Opo, Masama ang balita, boss yan, sa loob lang ng 1 oras. Lahat ng pinondohan ng kumpanya, naagaw ng iba. Ang mga ito ay mga kontratang ibinalik. Lahat ng proyekto ng kumpanya ay pasamantalang itinigil. Itinigil. Sino nang may lakas ng loob na itigil ang pakikipagtulungan sa grupo?
Sabi nila, may isang kumpanyang nag-alok ng 0 beses na mas mataas na presyo. Gusto nilang makipagtulungan at handang magbayad ng penalty. Ang laki ng puhunan, hindi nila inaalintana ang pagkalugi. Mukhang may gustong makipagkumpetensya sa Lugru. Investigahan ninyo, tingnan natin kung sino nang may ganitong lakas ng loob. Hindi nila itinago ang kanilang pagkakakilanlan. Ano ang pangalan? Shen Investment Group. Shen Group, Yanyi. Natukoy na ang pagkakakilanlan, ang kanilang codename IQ. Kilalang hacker sa buong mundo. Sa huling sandali ng firewall, natukoy ang kanyang lokasyon. Nasa Shengjing. tara, tingnan natin. Siege. Kargamento. Nag-order ba ako ng kargamento? Paano kaya ito? Wala akong in-order na kargamento. Mali-mali ang pagpapadala. Nawalan ang tatay kong gago ng ilang bilyon dahil sa akin. Ano yan? Pinatigil ko ang lahat ng kanilang negosyo. Ano nang pinag-uusapan ninyo? Matulog na kayo. Ikaw, Anan, bumalik ka. Anan, 5 taon kitang hinanap. Saan ka napunta nitong 5 taon? Tigil. Huli na, kailangan kong magpahinga, umalis na kayo. Anan, ikaw. Bakit ka nagbago ng ganito? Eh ano pa? Ipagpatuloy na maging tanga na inaapi mo. Inapi kita. Baka nagkakamali ka. Walang pagkakamali. CJ. Nasaan ang anak natin? Pinatanggal. Pinatanggal mo ang anak ko. Yan paano nangyari yung bata? Alam natin dalawa kung paano, Ayong. Bumalik na ang alaala ko, normal lang na ipatanggal yon. Hindi ba? Shen Yanan. Ano to? Gamit sa kama. Wala kang pakialam. Mali ang ipinadalang kargamento. Ganito pa ba mali ang padala? Di man lang nag-isip bago magsinungaling. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. At kahit akin to, ano naman? Wala tayong koneksyon, malaya akong maglaro. Kung paano ko gusto. Lumalaki na ang apog mo. Hinahamon mo pa ako. Luyan, kung wala ka namang ibang gagawin. Umalis ka na. Meron. Hinak na hacker nyo ang sistema ng aming grupo. Dito mismo sa lokasyon na to. Hacker. Siksil kaya. Anong kalokohan to? Nga, 5 taon ka palang tanga noon. Anong relasyon mo sa hacker na yon? Bakit may laruan ng bata dito sa bahay? Luyan, masyado ka bang pakialamero? Ano bang pakialam mo sa mga gamit ko dito? Gabing-gabi na. Umalis ka na. Shenyanan. Ngayong bumalik ka, di ka na makakatakas. Sisiguraduhin kong malaman ang relasyon mo sa hacker. Shensil, Mommy, ikaw. may nagsabi lang sa akin na may hacker na ng hack sa sistema ng grupo nila. Nasa bahay natin ang lokasyon. Ikaw ba iyon? Bakit mo ginawa yun? Alam mo ba, na illegal yun? Paano kung mahuli ka? Mommy, alam kong mali ako. Sige, wag na maulit. Matulog ka na. Malalaman din ni Luya na may anak tayo. Kung kukunin niya sa akin si Naksili at Aning, hindi ako magdadalawang isip.
Sigurado ka bang nandoon? Ang hacker sa bahay ni Shanyanan. 3 bises na nating tiningnan, tama yan. Nakilala ko siya, hindi siya ang hacker. Baka may ibang tao na nagtatago sa bahay ni Madam. Talagang si Shanyanan ay may ibang lalaki. Paano kung hindi talaga makita ang impormasyon niya? Imbestigahan nyo, alamin nyo ang totoo sa relasyon ng hacker at niya. Sage, Paalam, Mommy. Makinig ka sa teacher sa school. Paalam. may anak pala siyang Madam. Sa susunod na quarter, maghanda kayo. May meeting ako, di mo ba alam? Sana importante ang dahilan mo. Boss yan, may emergency talaga. Tingnan mo agad phone mo, pinadala ko na video. Lumabas muna kayo. Ipakita mo sa akin ngayon, may ibang lalaki ba sa tabi niya? Wala, silang 3 lang. Umalis na siyang Madam, wala ring ibang lalaking sumundo. Imbestigahan, alamin ang birth records ng 2 batang iyon. Gusto kong malaman kung sino ang ama nila. Opo, boss yan. Naimbestigahan ko na ang lugar ng insidente noon. Imposibleng buhay pa ang bata, baka naman ang 2 batang iyon. Talagang anak niya sa ibang lalaki. Ako si Shanyanan, lumabas tayo para pag-usapan. Ang kompensasyon ng Blue Corporation. Inamin din niya may koneksyon pala siya sa hacker. Tignan natin kung sino ang masamang tao. Kahapon dahil sa hack attack sa kumpanya ninyo. Gaano kalaki ang nawala? Sabihin mo ang halaga, babayaran ko. Kahapon sabi mo wala kang kinalaman sa hacker. Bakit ikaw ang magbabayad para sa kanya? May nalaman pa ako. Sino ang 2 batang ito? Luyan, hindi ko akalain na ganito ka kapalag mukha. Nagpapatrail ka pa pala sa akin. Sasabihin mo ba? Sino ang 2 batang iyon? Anak ko. Isang lalaki, isang babae. Tungkol sa hacker na sinabi mo kahapon. Anak ko iyon. Katarantaduhan. Kailan ka nanganak? Bakit hindi ko alam? Luyan, anong kinalaman mo sa buhay ko? Bakit ko sasabihin sa iyo? Sino ang ama ng mga bata? Nandito ako para sa kompensasyon, hindi para tanungin mo. Kung hindi mo kailangan, aalis na ako. May iba pa akong gagawin. Huwag kang aalis. Luyan, kaysa pakialaman mo ang personal kong buhay. Isipin mo na lang kung paano ayusin ang sarili mong buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Mag-anak ka na rin, hindi ka na bata. Huwag kang maging tandang na hindi nangingitlog. Laging pakialam sa anak ng iba. Shanyanan. Ayos, marunong ka ng mang-asar. Tandang-tanda ko, 5 taon na ang nakalipas. Paano ka humaling sa akin? Tinatawag akong kuya. Tumahimik ka. Luyan, may tupak ka ba? Wala ka namang ginagawa, mga asar ka pa sa dating mo 5 taon na ang nakalipas. Kung kailangan mo ng bayad pinsala, mag-message ka sa akin. Ibabayad ko sa iyo. Shanyanan. Alam kong galit ka sa akin. Pero taon na alas. Luyan. Naka-move on na ako, ayaw ko nang malaman. Ang mga nangyari noon. Gusto ko na lang. Maghiwalay ng landas ng tuluyan.
Yan Yi. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Madam sa nakalipas na 5 taon. Ginamit ko na ang lahat ng koneksyon ko. Pero wala pa rin akong mahanap na impormasyon tungkol sa 2 bata. Hindi rin alam kung sino ang ama ng mga bata. Wala bang lalaki sa paligid niya na nahanap? Wala talaga. Sige, alam ko na. O Yan Yi, may Founders Summit ngayong gabi. Hindi ako pupunta. Yan Yi, pupunta rin si Madam. Alam na. Shenyanan, buhay pa pala siya. Hindi pwede, nitong mga nakaraang taon, hindi ako pinapansin niyan eh. Hirap na hirap akong nalaman ang kanyang mga lakad. Hindi ko pwedeng hayaan na maagaw siya ulit ni Yanye. Shenyanan, ikaw, isang tanga, anong ginagawa mo rito? Tangang-tanga pala, hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Yung mukha lang niyang malandi, paano pa siya makakapasok? Dumikit sa mayaman. Ikaw pala, bakit? Hindi ka nag-toothbrush kaninang umaga, ang baho ng bibig mo. Ikaw, Shenyanan. Narinig ko, may 2 anak ka raw. Siguro iniwan ka ng ama ng mga bata, kaya lumabas ka ulit, at nagpakahirap makahanap ng sugar daddy. Hinampas mo ako, alam ng lahat. Ang pamilya Liu ay umunlad dahil sa suporta ng Lu Group, tapos itong babae, talagang wala na. Liu Yun, linisin mo ang bibig mo. Kapag narinig ko ulit, ang anumang masamang sinabi mo tungkol sa mga anak ko, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Mga guard, ano nang ginagawa ninyo? Halika rito. Gusto nyo bang tanggalin kayo ni Yani? Ako ang chairman ng Shen's Investment Group. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa akin? Ano? Siya pala ang chairman na Shen's Group. Tama ba ang pandinig ko? At si Liu Yun ay ganito pa rin kaingay? Sa ilang salita mo lang, ikaw na ang chairman? Nakakatawa. Si Shenyanan. 5 taon na ang nakalipas, isa siyang tanga na ang katalinuhan ay parang bata pa. Ngayon, sinasabi niya na siya ang chairman. Tanga, paano siya magiging chairman? Kung ang isang tanga ay maaaring maging chairman ng grupo, edi kami na sana ang pinakamayamang tao sa mundo. Liu Yun, ang utak mo ba ay punong-puno ng tubig? May sakit ka ba at hindi ka nagagaling? Bakit mo inaakala na magiging tanga ako magpakailanman? Nangangatwiran ka pa. Ano pang hinihintay ninyo? Gapusin niyo siya. Bitawan niyo ako. Shenyanan. Tingnan natin kung paano ka makakabangon ngayon. Kaya kitang mawala noon. Kaya kitang mawala ulit ngayon. Pwe, Babae, naniniwala ka bang kaya kitang paglaruan? Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa kanya. Luyan, Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Boss yan, hinanak kita talaga. Ang tagal na nating hindi nakikita at kumakain. Ganoon ba? Siya ang may kasalanan. Sinampal niya ako kanina. Inisip ko, dahil tanga siya noon. Kaya tinuruan ko lang siya ng leksyon. Liu Yun, kapag sinasabi mo ang mga salitang iyon, hindi ba nakakatawa sa iyo? Paano ka naman napadpad dito? Alam mo naman sa sarili mo, di ba? Nakakapi ka lang sa mayaman. Liu Yun, tumahimik ka. Boss yan, tinatanggol mo pa itong kuting na ito. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa Founders Summit. At nagkukunwaring siya ang chairman ng Shen's Investment Group. Hindi ba dapat siya itaboy? Nasaan ang organizer ng summit niyo? Boss Yan, nahuli ako. Kasalanan ko ito. Palalayasin ko na ang nagkakagulo. Shenyanan, ano pang hinihintay mo diyan? Hindi ka pa aalis. Hinihintay mo ba ang mga guard? Talagang malalagot ang tangang yan. Sino ba naman ang inaway mo? Ang anak pa ng pamilyang Liu. Ano bang sinasabi mo, Shenyanan? Pero ang chairman ng Shenchi Investment Group. Umalis ka na rito. Paano naging chairman na Shenshi yan? Nagkakamali po ba kayo? Tanga lang yan eh. Nakakahiya. Palabasin nyo yan. Impossible. Yanye, pasensya na po sa araw na to. Miss Liu, sex na po. Hindi pwede.
Ah, kaya pala hindi siya na-invite. Nadaya tayong lahat. Ang yabang kasi magsalita, ang sakit sa mukha. Sandali. Ngayon, ibalik mo na iyan sa may-ari. Ibalik mo yan. Sakin yan. Yun, yung jade pendant na to. Paano napunta sa lig mo, alam natin pareho. 5 taon mo nang suot ang jade pendant ko. Paano naging sayo yan? Ibalik mo. Anong ginagawa mo? Wala. Guards, palabasin niyo yan. Huwag mo kong hawakan. Bitawan mo ko. Ikaw pala ang chairman ng Shenshi Group. Anong gusto mong sabihin? Kakakuha mo lang ng project ng Lu Group namin. Nakalimutan mo na agad? Si Aning ba ang kumuha ng project? Una, hinak ang sistema ng kumpanya namin. Tapos, kinuha ang project namin. Shenyanan, ang dami mong natutunan nitong 5 taon ah. Ano naman? Maganda ang project, lahat gusto. Dapat lang magaling ka. Ganito na lang, magkano? Kasama na ang bayad sa hacker. Padadalhan kita ng pera. May gagawin ako, aalis na ko. Yanyi, nakita niyo na po ba ang chairman ng Shenshi Group? Kumusta? Nabawi na ba ang project? Anong nangyari? Bakit galit na galit si Yanyi? Shenzong, tuloy po. Shenzong, masaya ang partnership natin. Di ba yun si Boss Qin na dati nating partner? Shenshi. Ang asawa ng iyong master. Siya pala ang founder ng Shenshi Group. Hayaan mo na, ibigay na lang sa kanya ang project. Salamat na lang po. Paalam. Yan proyekto na iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ano ng problema? Wala. Talagang magaling ang ginang sa pamumuhunan. Yung Shen Corporation, kahit kakasimula pa lang, nakapagpaipon na agad. Ang galing talaga. Kaya kung kailanman ay magtutulungan ang ating dalawang kumpanya. Yun ang tunay na pagtutulungan ng dalawang malakas. Shen, ang inumin ninyo. Ilagay mo ito sa inumin ni Shenyan An. Kapag natapos na, bibigyan kita ng 1 milyon. Ihanda mo ang pera. Salamat, ginang. Shen, samahan ko na kayo sa taas para magpahinga. Boss yan. Hindi ba yan si Ginang? Ang babaeng ito, naglakas loob pa sa harap ko. Na makipag-check-in sa ibang lalaki. Ayo at ang Ginang ay na. Tumahimik ka. Sundan mo sila ngayon din. Seg. Boss yan, paang nandoon si Ginang. Huwag kang lalaban, hayaan mo akong mag-enjoy ng husto. Ang init. Bitawan mo ako. Alam ko mainit na mainit ka ngayon. Ako na ang magpapalamig sa iyo. Huwag ka nang lumaban, ayusin kita ngayon. Tigilan mo yan. Gusto mo pang gambalain ang kaligayahan ko? Bitawan mo, bitawan. Ang gwapo ng male model. Gusto ko yan. Shenyan-an, natutunan mo pa pala sa abroad. Ang umorder ng male model. Sumama ka sa akin pauwi. Kuya, ang init ko. Halikan mo ako. Shenyan-an, ikaw ang may gusto nito.
Hilo ang ulo ko. Kahapon, hindi naman ako uminom ng marami. Ano nang nangyari? Hindi naman. Pinatulog ko na naman siya. Pagkatapos matulog ayokong panagutan. Tingnan mo, 200 lang ang halaga ng teknik mo. Marami na akong napatulog na male model. Kung lahat sila ay pananagutan ko, paano ko kaya kakayanin? Sigurado ka ba na marami ka nang napatulog na male model? Siyempre naman. At mas bata sila sa'yo, mas maganda ang katawan. Mas malakas. Kung pananagutan, siyempre pipiliin ko ang pinakamagaling. Eh kumpara naman sa ama ng anak mo. Siyempre, malayong malayo. Kung hindi, paano ako makakapag-anak ng 2 sa kanya? Ano ang sinabi mo? Sumama ka sa akin pa uwi. Ulitin ko, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bakit kita pakikinggan? May mga anak pa akong naghihintay sa bahay. Uuwi na muna ako. Yanye, dinala ko na ang salaring kagabi. Pasok. Nakumpleto na ang investigasyon, ito ang ebidensya. Yanyi, patawarin mo ako. Hindi ko talaga alam na si Shenzong pala yon. Siya ang may pakana. Siya ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagpabulag sa pera. Bakit ako ang sinisisi? Mga tanga, hindi ba ninyo alam na may perang hindi dapat kinukuha? Yanyi, wala akong kinalaman sa lahat ng ito. Hindi ako. Liu Yun. Dahil ikaw ang nagsagip ng buhay ko noon. Kaya't nagtiis ako ng matagal. Bakit hindi ka pa rin nagbabago? Laging pinipinsala mo si Shen Yanan. Pero si Shen Yanan, ang unang nanampal sa akin. Bakit siya ang pinagkatanggol ninyong lahat? Kiming, alam mo na ang dapat gawin. Ano ang gagawin ninyo? Siyempre, pamaranasan mo ang hirap na dinanas ng aming binibini. Dalhin niyo sila sa kabilang kwarto. Lakad. Huwag. Yanyi. May isa pa akong kakaibang napansin. Ano yon? Kahapon, habang tinitignan ko ang CCTV, nakita kong kinuha ng binibini, ang jade pendant ni Liu Yunyon. At sinabi niyang, ibinabalik lamang sa tunay na may-ari. Pero hindi ba kay Liu Yunyon ang pendant? Baka nga si Shen Yanan. Ang tunay na nagsagip ng buhay ko. Luyan. Para kay Shen Yanan, pinahamak mo ako sa ibang lalaki. Shen Yanan, kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi kita pababayaan. Dito po kayo. An, ikaw nga. Ikaw nga talaga. Salamat sa Diyos. Ligtas at maayos kang nakauwi. Kasalanan ko ito, matagal na akong hindi nakadalaw. Kaya ngayon, dinala ko ang 2 bata para bisitahin ka. Tawagin niyo ang lola. Magandang araw po, Lola. Magandang araw po, Lola. Ang kukit ninyo. Sana may ganito akong mga apo. Kunin niyo ang mga dala. Opo. Naghanda ako ng kaunti para sa mga bata. Hindi gaanong marami. Pero sana tanggapin ninyo bilang pagmamahal ng inang ito. at 60 cash, 9 kilo gold bars. 0 children's playgrounds, 0 luxury villas. Masyado pa silang bata, di nila kailangan ng ganito karami. Ano ka ba? Dapat simula pa lang. Ihanda na para sa mga bata. Desisyon ko na to. Tapos na. Salamat po, Lola. Ang bait ni Lola kay Mommy. Gusto ko si Lola, aning. Ay, basta masaya ang mga apo ko.
Tita, may trabaho pa ako sa opisina. Uuwi na muna kami. Ingat ka, Anan, dalhin mo sila palagi para makita ako. Miss na kita, anak. CJ, Paalam na, Lola. Paalam. Kailan kaya dadalhin ni Luyan si Anan dito? Bilang manugang ko. magpakabait kayo dito sa bahay. Pupunta muna ako sa opisina. Psych. Alis na ako, bye. Mukhang ako na naman ang nauna. Liu Yunyun, Ang lakas ng loob, nakatali na, tulog pa rin. Liu Yunyun, ano na naman ang gusto mo? May kinalaman na naman kay Luyan. Nasaan si Mommy? Sabi mo pumunta si Boss Shen sa opisina, pero wala naman. Kaming nakakita sa kanya. Nawawala si Mommy. Ha, ano ang nakita mo? May tracker ako sa kwintas ni Mommy. Nasa labas ng lungsod siya ngayon. Himingi ka ng tulong kay Daddy. Sasagipin ko si Mommy. Psych. Shenyanan, bakit ikaw? Noong tanga ka pa. Pinoprotektahan ka ni Luyan. Pinaghirapan ko lahat ng ito. Bakit ka bumalik? Liu Yunyun, kinamumuhian ka ni Luyan. Hindi dahil sa akin, sarili mong gawa yan. Ikaw. Ako ang anak ng pamilyang Liu. Pantay lang kami ni Luyan. Nag-aral pa ako sa abroad. May pinag-aralan, may pamilya. Ano nang kulang ko sa'yo? Palamuning pabigat, ano nang ipinagmamalaki mo? Shenyanan. Papatayin na kita ngayon din. Ginoong yan, gusto raw kayong makita ng bata. Mukhang anak po ito ng amo. Tay, bilisan mo't iligtas si Mommy. Ano ang tawag mo sa akin? Sinabi mong ako ang tatay mo. Naku, nahalata ko. Gusto ko lang talaga ng gwapong tito na magiging tatay. Ano nang nangyari sa nanay mo? Sabi ni Momay, pupunta raw siya sa opisina. Pero nang hanapin namin ni Kuya si Mommy, wala siya doon. Sabi ni Kuya, dinala raw si Mommy sa labas ng lungsod. Huwag nang pakialaman. Isigan mo sana. Si Shenyanan na yun. Sage, Akala mo madali kang papatayin. Ano nang gagawin mo? Alam mo na ang gagawin, di ba? huwag kang mag-alala. Shenyanan, bago ka mamatay. Igagawad ko sa'yo ang isang obra maestra. Liu Yunyun, hindi ko inakala na wala kang pinakamababang prinsipyo. Lumayo kayo. Huwag kayong lumapit. Ang sarap talaga ng babaeng presidente. Ipapakita namin sa iyo ang aming kapangyarihan. Huwag mo akong hawakan. Sinong may lakas ng loob na hampasin ako? Mamay, ililigtas kita. Sile, bakit ka nandito? Mamay, dito. Liu Yunyun, pakawalan mo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat.
Momay. Sugurin niyo sila. Luyan, huwag kang lumapit. O papatayin ko si Shenyanan. Liu-Yun ang away natin. Ay wala sa bata. Paunahin mong ipadala si Xyle sa ospital. Shenyanan, wala kang karapatang makipag-ayos sa akin kung hindi dahil sa'yo. Nasira mo ang lahat sa akin. Liu Yun, pakawalan mo siya. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Kahit ano. Sinusumpa ko. Sige, pakasalan mo ako. Dapat may masaganang kasal. Pasok ka na. Sige, papayag ako. Bitawan mo siya. At isa pa, gusto kong umalis na ang babaeng ito sa lungsod na ito, magpakailanman. Liu Yun. Huwag kang magmalabis. Kung ayaw mo sa akin, mamamatay ka na lang. Xyle. Dalhin mo siya sa presinto. Opo. Huwag kang mag-alala, okay lang si Xyle. Doktor, Kumusta na ang anak ko? Malubha ang kalagayan niya. Kailangan ng dugo. Pero, sa ospital namin, kulang na ang stock ng type O na dugo. Dok, type ako. Gamitin ang dugo ko. Buti naman, sundan mo ako. Hindi pwede. Hindi pwedeng tumanggap ng dugo mula sa direktang kamag-anak. Ano ang sinasabi mo? Kiming, salamat talaga kanina. Buti na lang may dugo ka. Ah, dapat lang naman yon. Malakas pa ako. Bigla akong sumama ang pakiramdam. Una na akong hahanap ng doktor. Alam ko ang gusto mong itanong. Si Xyle at si Aning talagang mga anak mo sila. Noong nakaligtas ako sa kamatayan, napangalagaan ko rin ang dalawang bata. Kaya noon nang lumapit sa akin si Aning. At tinawag akong daddy. Alam na namin ni Kuya na ikaw ang aming daday. Pero, nung iniwan mo si Momay, kaya hindi kanya gusto. Kaya hindi rin namin kayo tatanggapin. Xyle, gising ka na. Pasensya na, Mommy, nag-alala ka. Sa susunod, kung may ganoon ulit, humanap ka muna ng katulong. Delikado kapag mag-isa ka lang, alam mo ba? Xyle, pasensya na, huli na ang dating ko. Kasalanan ko ito. Anan, hindi kita iniwan noon. Ang party na yon, espesyal kong inihanda para sa'yo, isang public party. Si Liu Yun ang sumira ng lahat. Hindi ko naisip na iiwan ka dahil sa kanya. Hinahanap kita ng 5 taon. 5 taon? Hinanap kita sa loob at labas ng bansa. Pero wala akong nakuha kahit anong impormasyon tungkol sa'yo. Hanggang sa 5 taon na ang lumipas, bumalik ka rin. Anan, nanunumpa ako, hindi na kita iiwan. Daday, Momay, dahil iniligtas ni Daday si Momay. Bibigyan kita ng pagkakataon, maging probationary daddy mo muna. Kapag hindi mo ginawa ng maayos, hiwalay ka agad tayo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang pinakamahusay na tatay sa buong mundo. Kunin ninyo ang gusto ninyo. Kung wala kayong nagustuhan, ibigay ko sa inyo ang buong mal na ito. Maliit pa ang mga bata, hindi kailangan gumastos ng ganito. Ano ba yan? Mabuti na lang, naisip kong kulang ang huling regalo ko. Kaya ngayon, ibibigay ko lahat. Sakto lang ang tindahang ito. Ipak lahat at dalhin sa Lu Residence. Lahat yan bagong high fashion ngayong season. Dalhin sa Lu Residence. Mga apo, kunin ninyo ang gusto ninyo. Sage na, ipak lahat at dalhin sa Lu Residence. Opo.
Ginang, saang kwarto ilalagay ang mga ito? Para sa mga bata, ilagay sa playroom na inihanda ko. Para kay Anan, dalhin sa kwarto ni Luyan. Hindi ba? Dito ba ako matutulog ngayong gabi? Huwag, inay. Uuwi na lang kami. Anan, ilang taon ko nang inaasam ang pagbabalik mo. Gusto kitang makasama ng matagal. Bigyan mo na. Ang kasyahan ang isang matandang tulad ko. Tama si inay. Manatili ka na. Nanay, manatili na tayo. Sige na. Anong gagawin mo? Sinabi ni inay, pagod ka sa maghapong pag-shopping. Kaya ipagmamasahe kita. Sige, masahe mo ako. Si Ginoong yan ang maglilingkod sa akin. Panalo pa rin ako. Ano-ano yan? Buong katawan ng masahe, kailangan lagyan din dito. Ginoong yan, hindi pa nalalagyan dito. Bakit ang lambing mo ngayon? Ginoong yan, sipagan mo. Para ma-promote ka agad. Siyempre, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Congratulations, 4 weeks ng buntis si Ginang. At triplets pa. Ay, mabuti. Ang galing naman. Tumawag ka na nutritionist mamaya. Papuntahin mo rito. Para alagaan si Anan. CJ, Nanay, magkakaroon na ba ako ng kapatid? Yehey, magiging ete na ako. Ikaw kasi. salamat Anan. Anan, may itatanong ako sa'yo. Ano yon? 25 taon na ang nakalipas, may iniligtas ka bang batang lalaki? Paano mo nalaman? Baka naman ikaw yon. Ikaw talaga. Kaya pala nung Founders Summit. Sabi mo sa'yo raw. Ang lalaking yun, ako pala. Ang aga pa lang, tadhana na natin to. Habang buhay akong sayo hanggang sa huling hininga.